Sa kasagsagan ng pag-target ng mga missiles at drones ng Iran, papasok ng Israel noong nakaraang linggo. Bukod sa US, UK at France, ay isa ang Jordan sa mga bansang tumulong na pabagsakin ng mga nasabing drones at missiles na dumaan sa kanilang airspace. Sa katunayan, lumabas pa nga sa balita na ang prinsesang anak mismo ni King Abdullah II na si Princess Salma bint Abdullah ay naging isa sa mga Air Force pilots na nag-conduct ng operasyon laban sa air assault ng Iran. Dahil dito, nagalit di umano ang ilang matataas na opisyal ng Iran sa aksyong ito ng Jordan at sinabing isang malaking pagkakamali ang pagtulong nito sa Israel. Kaya ang tanong, posible bang sila naman ang susunod na target ng Iran? Ano nga ba ang rason ng Jordan sa pagtulong nito sa Israel? At ano na ang update sa gulo na kinakaharap ng Israel laban sa Hamas, Hezbollah at lalo na sa Iran? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Isang mahirap na desisyon ang kailangang gawin ni King Abdullah II ng Jordan sa kainitan ng airstrike ng Iran laban sa Israel. At dahil sa desisyon na ito, ay posibleng madawit ang naturang bansa, lalo na kapag natuloy ang mas malaking banggaan ng dalawang regional powers na Iran at Israel. Sa kabila ng kanilang pagtutol sa opensiba ng Israel sa Gaza, dala ng kanilang 60% na mamamayan na may lahing Palestinians, malaki ang papel ng Jordanian Air Force sa pag-shutdown sa 99% ng mga pinakawalang air arsenal ng Iran. Ang mga Jordanians ay may matinding simpatya para sa mga Palestinians, kabilang kasi ang tinatayang 2 milyong Palestinian refugees sa malaking bahagi ng populasyon ng Jordan, kaya ang mga katutubong Jordanians ay may malakas na pakikiisa sa Palestine. Para sa karamihan, ang desisyon ng kanilang hari ay napaka-risky na aksyon. Sa katunayan, nagbitaw ng pagbabanta dati ang Iran sa Jordan na kapag gumawa ito ng kahit anong aksyon laban sa kanila, isasama nila ito sa listahan ng mga susunod nilang target na bansa. Matatandaang ang Jordan ay isa lamang sa 5 Arab countries na may peace at diplomatic relations sa Israel. Kasama nila ang UAE, Saudi Arabia, Bahrain at Egypt dito. Ngunit habang ang ilang bansa tulad ng US, UK at France ay pinangangalandakan ang naging papel nila sa naturang operasyon, mas tahimik ang Jordan sa usapin tungkol sa pag-shutdown ng mga missiles at drones ng Iran maliban sa kaunting paliwanag kung bakit nila ito ginawa. Una, mariin nilang dininay na sumama ang prinsesa ng Jordan sa naturang operasyon noong April 13. Pangalawa, sinabi ni Jordanian Prime Minister Bisher Kashaune na ginawa nila ito hindi upang kampihan ng Israel at lalong hindi upang kalabanin ng Iran. Bagkus ay ginawa nila para sa kaligtasan ng kanilang mga mamamayan na malalagay sa panganib sa oras na may bumagsak na missiles at drones na siguradong dadaan sa kanilang airspace sa ibabaw ng mga residential areas bago pa makarating ng Israel. Merong malaking posibilidad na ang isa sa mga drones at missiles ay tumama sa aming mga mamamayan. Kaya inatasan ng hari ang Royal Jordanian Air Force na umaksyon na kaagad bago pa maging huli ang lahat, dagdag pa ng Prime Minister. Hindi hahayaan ng hari ang sinuman na sirain ang seguridad ng Jordan at mga mamamayang Jordanians. Ito ay isang prinsipyong pinaglaban at pinanghahawakan ng kaharian sa nakaraan ng mahabang panahon at handa nitong gawin lahat na ipaglaban muli ang prinsipyong ito sa mga darating na mga araw at taon. Sa madaling salita, ginawa ito ng Jordan bilang act of self-defense. Ngunit bukod sa panganib na magalit ang Iran, ay marami ng mga mamamayan ng Jordan ang nagalit sa desisyon na ito ng kanilang hari. Sa katunayan, mahigit 34,000 na Jordanians ang nagwelga sa mga lansangan ng Amman, ang kapital ng Jordan, at sinugod ang Israeli at US embassies doon. Ang iba pa nga ay nagpahayag ng pagkadismaya sa desisyon ng hari nilang makisali sa pag-intercept sa Iranian air attack laban sa Israel. Nagdemand rin sila na putulin na ng Jordan ang relasyon nito sa US at Israel dahil wala itong naidudulot na maganda kundi kapahamakan sa mga Jordanians. May ilang litrato ng hari ang lumabas sa social media na may nakalagay na si King Abdullah ng Jordan ay isang taksil para sa papel ng kanyang bansa sa pagbaril ng mga drones ng Iran. Kinumpirma ng Fars News Agency na pinamamahalaan ng Iranian Revolutionary Guard Corps o IRGC na ang mga aksyon ng Jordan ay nagdulot din ng galit sa Iran. Dagdag pa nito na ang Iranian Armed Forces ay nagbanta na ang Jordan ay maaaring maging target sa hinaharap kung sila ay makakagambala sa mga operasyong militar ng Iran laban sa Israel. Sa katunayan, ayon kay Vali Nasser,
isang professor ng International Affairs para sa Middle East Studies ng Johns Hopkins University, direktang pinarating ng Iranian regime ang mensahe na ito sa royal family mismo ng Jordan. Noong linggo, idiniklara ng Revolutionary Guard ang Jordan bilang isang potensyal na target dahil sa pakikipagtulungan sa Israel. Ngunit noong Lunes, ang Iranian Foreign Ministry ay inalis ang tensyon sa pagsasabing ang Jordan ay isang diplomatic partner at isang ordinaryong estado na may normal na relasyon sa Iran. Sana nga ay totoo at hindi publicity lamang ang statement na ito ng Iranian Foreign Ministry, tugon ng mga observers sa Middle East conflict. Pero ano nga ba ang relasyon ng Iran at Jordan? Bagamat magkasalungat sila sa maraming bagay, ipinagpapatuloy ng Iran at Jordan ang diplomatikong relasyon nila simula pa noong 1991 sa kabila ng panakanakang tensyon dahil sa samot-saring issue na hindi nila pinagkakasunduan. Itinalaga ng Iran si Ahmed Dashmashan bilang unang embahador nito sa Jordan noong 1991. Ngunit iniulat na tumutulong ang embahador sa pagtatag ng teroristang grupong Hezbollah na illegal na nagpapatakbo sa teritoryo ng Jordan at nadismaya ang nooy hari nito na si King Hussein sa Iran. Noong 1994, sumiklab ang tensyon ng dalawang bansa nang lumagda ang Jordan sa isang peace treaty sa Israel. Nadagdagan pa ang tensyon dahil noong taon ding yun, pinaalis ng Jordan ang 21 Iranian diplomats ilang sandali lamang matapos ang isang high-ranking Jordanian diplomat ay napatay sa West Beirut, Lebanon at sinisisi ng Jordan ang Hezbollah na suportado ng Iran sa insidente. Ang mga opisyal ng Iran ay hindi rin sang-ayon sa presensya ng Mujahideen Iqalaq sa Jordan simula pa noong 1990s. Ang grupong ito ay isang Iranian political militant organization na may balak i-take over ang kasalukuyang gobyerno ng Iran at palitan ng sarili nilang gobyerno. Sa kabilang banda naman, bad trip din ang mga opisyal ng Jordan sa pakikialam ng Iran sa mga domestic affairs ng mga Arab state at pagsuporta nito sa mga militanteng grupo sa gitnang silangan. Ang kamakailang kahilingan ng Jordan na sumali sa Gulf Cooperation Council o GCC, isang organisasyon na naging salungat sa Islamic Republic mula pa noong nilikha ito noong 1981 at nagsisilbing security umbrella para sa Persian Gulf, ay mariing tinutulan ng Iran. Sa kabila ng maraming atraso ng Iran sa Jordan, ang mga opisyal ng Jordan ay sumusuporta pa rin sa karapatan ng Iran na bumuo ng isang mapayapang nuclear program. Sa katunayan, ang hari ng Jordan na si Abdullah II ay mariing tinutulan ng anumang military strike laban sa Iran. Sa halip ay nagsusulong ito ng diplomatikong solusyon sa bangayan nila kontra sa mga Western countries pagdating sa usaping nuklear. Ang ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Jordan at Iran ay lubhang limitado lamang bilang resulta ng kanilang magulong diplomatikong relasyon. Ngunit ano naman kaya ang ibubuga ng Jordan military kapag sakaling inatake ito ng Iran? Di hamak na malayo ang agwat pagdating sa military strength sa pagitan ng Iran at Jordan. Nasa pang 80 lamang ito sa Global Military Firepower Index, samantalang nasa pang 14 ang Iran. Sa military budget pa lang, halos 10 times na ang laki ng budget ng Iran na may $25 billion kada taon kumpara sa $2.5 billion lamang para sa Jordan. Dahil maliit na bansa lamang ang Jordan, meron lamang itong tinatayang 100,500 na aktibong sundalo at 6,500 reserve personnel kumpara sa 610,000 na active duty personnel at mahigit 300,000 na reservists ng Iran. Ganun pa man, hindi pa pahuli sa dami ng armored fighting vehicles ang Jordan na may bilang na 3,653 kumpara sa 3,555 armored vehicles ng Iran at aabot din sa 1,588 battle tanks meron ng Jordan kumpara sa 2,842 sa Iran. Dehado rin pagdating sa numero ang Air Force at Navy ng Jordan, subalit kilala ang mga piloto nito na skilled at madiskarte sa ere. Sa katunayan ay nagtraining pa sa Amerika ang mga miyembro ng Air Force nito. Gamit ng Jordanian Air Force ay 255 lamang na mga fighter jets. Subalit moderno ito na kinabibilangan ng siyam na squadron ng high-tech na F-16 fighter jets na binili nila mula sa US at mga makabagong transport planes at attack helicopters. Bagamat halos 3 times ang dami sa bilang ang mga eroplanong pandigma ng Iran, ayon sa isang latest report, dosi-dosena lamang sa mga ito ang fully operational, dala ng mga sanctions na ipinataw ng Western countries sa naturang bansa na nagbabawal sa kanilang mag-import ng pyesa o bumili ng makabagong eroplano mula sa US at EU.
Kaya mga lumang Sukhoi at MiG fighter jets pa mula 1970s at mga F-4 jets pa mula 1980s ang karamihan sa kanilang mga eroplano. Subalit nitong taon, nakatakda nang i-deliver sa kanila mula Russia ang 24 na brand new at modernong Sukhoi Su-35 fighter jets na kilalang ginamit ng Russian Air Force sa maraming operasyon laban sa Ukraine. Dahil ang bansang Jordan ay mas napapaligiran ng lupain kaysa tubig at ang tanging shoreline lamang nito ay 26 kilometers ang haba lamang sa Gulf of Aqaba. Ang Navy ng Jordan ay binubuo lamang ng 27 patrol boats at 700 na personnel. Ngunit gaya ng ibang maliliit na bansa, malakas at kilalang dikit ito sa Estados Unidos. Sa katunayan, nasa loob ng Jordan ang US base na mas kilala sa tawag na Tower 22 na binomba ng Iran-backed militia kamakailan lang na ikinasawi ng 3 sundalong kano at ikinasugat ng marami pa. Sa katunayan, hindi man nila isinapubliko ay kasama ang Royal Jordanian Air Force sa operasyon ng Estados Unidos laban sa grupong Kataib Hezbollah bilang resback sa ginawa nitong pag-atake sa base. Kaya paniguradong isasalba ng US ang Jordan kapag inatake ito ng Iran at alam ito ng Iran kaya maingat din ang kanilang mga binibitawang banta laban sa Jordan. Sa kabilang banda sa Gaza, naghahanda na ang IDF para sa isang malakihang opensiba sa lugar ng Rafah. Ang tanging lugar sa Gaza na nasa border ng Egypt na hindi pa rin nahahalughog ng Israeli forces. Ang problema, tahanan ito ngayon ng mahigit sa 1 milyong Palestinians na tumakas mula sa kaguluhan at naninirahan sa mga tent na hikahos na sa supplies. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang paglusob sa Rafah ay kailangan upang matagumpay ang kanilang kampanya laban sa Hamas. Sa kabuuang 6 na buwan ng gera sa Gaza, nakontrol na ng IDF ang malaking bahagi ng northern, central at southern Gaza, kasama na riyan ang dating stronghold ng Hamas na Gaza City at Khan Yunis. Ngunit ang kapalit ng opensibang ito ay tinatayang aabot na sa mahigit 34,000 na mga sibilyan ang napatay. Mahigit 77,000 ang nasugatan at 70% sa mga biktima ay di umano'y mga bata at babae. Sa panig ng IDF, aabot na rin sa 260 Israeli soldiers ang nasawi. At ayon sa datos ng IDF, mahigit 12,000 Hamas fighters na ang kanilang napatay sa buong kahabaan ng kanilang operasyon. Ngunit hanggang ngayon ay di pa rin nila nahuhuli ang mga malalaking pinuno ng Hamas na sila Yahya Sinwar, Mohammed Deif at iba pa, ganon din ang mahigit pang 100 Israeli hostages na nasa kamay pa rin ng Hamas hanggang ngayon. Samantala, nagpakawala muli ng daan-daang rockets ang militanteng grupong Hezbollah mula sa Lebanon at tinarget ang ilang army headquarters ng Israel bilang tugon sa panawagan ng Iran na paigtingin muli ang opensiba dahil sa agresibong aksyon ng Israel laban sa kanila. At bilang proxy group ng Iran na nakikinabang sa kanilang financial at weapon supply, ayon sa mga eksperto, walang choice kundi sumunod ang Hezbollah. Walang sinayang na oras, nagkondak rin ng kanilang retaliatory strikes ang Israeli Air Force laban sa grupo sa loob ng Lebanon na ikinasawi ng 2 mahalagang Hezbollah members. Ayon sa Israel, isa sa mga napas lang nila ay mahalagang opisyal ng aerial unit ng Hezbollah at malaking pagkapilay di umano ang pagkasawi nito sa mga operasyon ng Hezbollah laban sa kanila. Agad namang inamin ng Hezbollah ang pagkasawi ng isa nilang miyembro, ngunit hindi nila sinabing may isa pa silang kasaping napatay ng IDF. Noong Lunes at Martes din ay isang raid ang ginawa ng IDF na ikinasawi ng ilang miyembro ng special unit ng Hezbollah na Redwan Unit. Ayon sa report, aabot na sa 270 Hezbollah fighters at 50 sibilyan ang napapatay ng IDF sa kanilang mga operasyon laban sa grupo. Samantalang 12 sundalo ng Israel at 6 na sibilyan naman ang kapalit sa kanilang panig. Bukod pa yan sa libu-libong Israelis na hindi makabalik sa kanilang mga tahanan malapit sa border ng Lebanon dahil sa patuloy na pag-target sa kanila ng Hezbollah. Sa ngayon, tila humuhupa na ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran matapos ang palitan ng pampasabog sa dalawang panig. Nagpahayag ang Supreme Leader ng Iran na tagumpay raw na naipakita ng Iran ang angking lakas nito laban sa Israel at pinuri niya ang armed forces ng kanilang bansa sa tagumpay na kauna-unahang pag-atake sa Zionist regime ayon sa kanya. Ngunit iba naman ang pananaw ng Israel dito. Ayon sa mga matataas na opisyal ng Israel, nagawa nilang patamaan ang pinagmamalaking air defense system ng Iran gamit lamang ang ilang missiles nang hindi man lang namalaya ng Iran. Ito raw ang malaking dahilan kung bakit nag-iba ang agresibong mga pahayag ng Iran laban sa Israel na ngayon ay mas kalmado dahil napatunayan ng Israel na mas sophisticado
ang kanilang pamamaraan at kung sa maliit na missiles ay nagawa nilang sumira ng pasilidad ng Iran, paano pa kaya ang isang malakihang military operation? Nagtagumpay di umano ang Israel na iparating sa Iran na hindi sila basta-bastang kalaban. Sana nga ito na ang umpisa ng paghupa ng tensyon at mabuti na lamang ay nakinig ang Israel sa mga payo ng US at UK na iwasan ang malakihang pag-atake upang maiwasan ang lalo pang paglala ng sigalot sa buong rehiyon ng gitnang silangan na ilang dekada nang nababalot sa kaguluhan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.